Magandang tanghali po, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Sa lahat po ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng daigdig, sa pong masayang pangungumusta ang akin pong pinapaabot sa inyo. At sa mga taga-Pilipinas naman, tayo po ay narito sa ating bansa, isa pong mainit na araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo ha mga kaibigan. Inom-inom lang po tayo ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. At sa oras nga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa ating ginagawa, ang ating Bible reading. Hanggat maaari po ay talagang araw-arawin na po natin para po maunawaan din po natin yung mga salita ng Diyos na atin pong babasahin. Ayan, ang halaman ko naman po ang inyong nakikita. Kasi doon sana tayo po pwesto sa may terrace. Kaya lang po, ang lakas po ng pamusic doon ng kapitbahay. Kaya dito na lang po tayo sa loob ng kubo. Kaya yung mga halaman ko na lang po ang inyong nakikita. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid kay Kristo, mga kapamilya, kapuso, tayo po ay magsisimula na magbasa po ng salita ng ating Panginoon. At muli po nating buksan ang ating mga Bible. Dito pa rin po tayo sa unang hari, chapter 13. Hanggang dito pa rin po tayo. Kaya kung kayo po ay may mga Biblia, buksan po ninyo. Kung wala po kayong masyadong gagawin, kung hindi po kayo busy at hindi po kayo natutulog, samahan niyo po ako na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa unang hari, chapter 13. Ang title po nitong chapter 13, Sinumpa ang Dambana sa Betel. Kahapon nga po ay nabasa natin na si Haring Solomon, dahil po sa mga babae, sa mga asawa niya, siya po ay sumamba na sa Diyos-Diyosan. Kaya po ang title nitong chapter 13, Sinumpa ang Dambana sa Betel. Sisimulan ko na mga kaibigan. Samantalang nakatayo sa Jitubuam sa harap ng dambana sa Betel upang maghandog, dumating mula sa Juda ang isang lingkod ng Diyos. Pinaparaon siya ni Yahweh upang sumpain ang dambanang iyon. Wika niya, Dambana o dambana, pakinggan mo ang ipinasasabi ni Yahweh. Sisilang sa angka ni David ang isang lalaki na panganganlang Josias. Papatayin niya rito ang mga saserdote ng sambahan sa burol na naghahandog ng mga hain sa ibabaw mo. Pag susunugan kanya ng mga bato ng tao, ng mga buto ng tao. Ito ang tanda na si Yahweh ang nagpapasabi nito. Magkakadurog-durog ang dambanang ito at sasambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng dambana. Nang marinig ni Haring Jeroboam ang sumpang iyon laban sa dambana ng Betel, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at pasigaw na iniutos, dakpin ang taong iyan. Ngunit biglang nanigas ang kanyang kamay na itinuro sa lingkod ng Diyos. Ano pat hindi niya maikilos iyon. Noon din nagkadurog-durog ang dambana at sumambulat nga ang mga abo na nasa ibabaw ng dambana. Gaya ng sinabi ng lingkod ng Diyos na manhik ang hari sa lingkod ng Diyos. Ihingi mo ako ng tawad sa Diyos at ipanalangin upang manauli ang aking kamay. Ginawa naman ng lingkod ng Diyos ang hiniling ng hari, at pagdakay gumaling ang kamay nito. Inanyayahan ng hari ang lingkod ng Diyos na sumama sa kanya at kumain sa kanyang bahay sa kanya at kumain sa kanyang bahay at pinangakuan pang bibigyan ng isang alaala. Ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos. Kahit na po ibigay ninyo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako kakain ng anuman dito, sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na huwag akong kakain o iinom ng anuman, at pag uwi ko'y huwag akong magbabalik sa aking dinaanan.
Nag-iba nga ng daan ang lingkod ng Diyos at hindi dumaan sa dinaanan niyang patungo sa Betel. Ang matandang propeta sa Betel. Nang panahong iyon, may isang matandang propetang nakatira sa Betel. Dumating ang kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang mga nangyari sa Betel ng araw na iyon. Isinalaysay nila ang ginawa ng lingkod ng Diyos at ang nangyari sa hari. Saan siya dumaan pag-alis? Tanong ng ama. Itinuro ng mga anak ang dinaanan ng lingkod ng Diyos na mula sa Juda. Ihanda ninyo ang asnong sasakyan ko, utos ng ama. Inihanda nga ng mga anak ang asno at sumakay ang propeta. Hinabol niya ang lingkod ng Diyos at inabot niyang namamahinga sa lilim ng isang kahoy na sagrado. Kayo po ba ang lingkod ng Diyos na dumating dito mula sa Juda? Tanong niya. Ako nga po, sagot naman ito. Sumama kayo sa akin sa aming tahanan upang makakain. Anyaya ng propeta, sumagot naman ang lingkod ng Diyos. Hindi po ako maaring sumama sa inyong pabalik. Hindi rin po ako maaring kumain o uminom ng anuman dito, sapagkat ganito ang utos sa akin ni Yahweh. Huwag kang kakain o iinom ng anuman doon at huwag ka ring babalik sa iyong dinaanan. Ako rin po ay isang propeta at sinabi sa akin ng isang anghel na inutusan ni Yahweh, ibalik mo siya sa iyong bahay. Pakanin mo at painumin, wika ng propeta, ngunit hindi totoo ang kanyang sinasabi. Sumama nga sa kanyang lingkod ng Diyos. Kumain siya at uminom sa bahay ng propeta. Habang sila'y kumakain, dumating sa propeta ang Espiritu ni Yahweh at sinabi sa lingkod ng Diyos na galing sa Juda. Ganito ang ipinasasabi ni Yahweh. Sinuway mo ang aking utos, bumalik ka sa iyong dinaanan at kumain ka at uminom dito sa puok na ipinagbabawal ko sa iyo. Dahil dito, ang bangkay mo ay hindi malilibing sa libingan ng iyong mga ninuno. Nang sila'y makakain, naghanda ang propeta ng asnong masasakyan ng lingkod ng Diyos at ito'y lumisan. Nasalubong siya ng isang leon sa daan at siya'y pinatay. Nahandusay ang kanyang bangkay sa tabi ng daan at binantayan ng leon at ng asno. May mga tao namang naparaan doon at nakita nila ang bangkay sa tabi ng daan at ang leong nakabantay. Ibinalita nila sa bayan ang kanilang nakita at nakaabot ang balita sa matandang propeta. Pagkarinig niya sa nangyari ay kanyang sinabi, iyon ang lingkod ng Diyos na lumabag sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Kaya't pinabayaan ni Yahweh na mapatay siya ng leon at inutusan niya ang kanyang mga anak na lalaki na ipaghanda siya ng asnong masasakyan. Pumunta nga siya at nadatnan niya ang bangkay sa tabi ng daan. Nakabantay sa tabi ng bangkay ang asno at ang leon. Hindi nito kinain ang bangkay at hindi rin inano ang asno. Isinakay niya ang bangkay sa kanyang asno at ibinalik sa bayan upang ilibing at ipagluksa sa sariling libingan ng propeta. Napalibing ang bangkay ng lingkod ng Diyos. Kawawa ka naman, kapatid, panaghoy niya. Nang mailibing ang bangkay, sinabi ng propeta sa kanyang mga anak na lalaki, pag ako'y namatay, dito rin ninyo ako ililibing kasama ng kanyang buto, sapagkat matutupad ang mga sinabi niya sa utos ni Yahweh laban sa dambana ng Betel at laban sa lahat ng sambahan sa mga burol ng Samaria. Itinakwil ni Yahweh ang sambahayan ni Jeroboam. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Chapter 14. Ang pagkamatay ng anak ni Jeroboam.
Nang panahong iyon, nagkasakit si Abayas na anak ni Jeroboam, kaya't sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, "Magbalat kayo ka, para hindi makilalang asawa ng hari at pumunta ka sa Silo. Puntahan mo si Ahayas, ang propetang nagsabi sa akin na maghahari ako sa bayang ito. Magdala ka ng 10 tinapay at isang garapong pulot. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa bata." Gayon nga ang ginawa ng babae. Nagtungo siya sa Silo at pumunta sa bahay ni Ahayas. Matandang-matanda na noon si Ahayas at malabo ang paningin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pupunta rito ang asawa ni Jeroboam at itatanong sa iyo kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na may sakit. Ganito't ganito ang sasabihin mo sa kanya. Magbabalat kayo siya upang di mo siya makilala." Kaya nga't nang maramdaman ni Ahayas na nasa may pintuan na ang babae, sinabi niya, "Pasok kayo, mahal na Reyna. Bakit pa kayo nagkukunwari? Malungkot na balita ang sasabihin ko sa inyo. Bumalik kayo kay Jeroboam at sabihin ninyo, ito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hinirang kita sa karamihan at ginawang pinuno ng ating bayang Israel. Inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at ibinigay sa iyo, ngunit hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong iniutos, sinunod niya ako ng buong puso at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Higit ang ginawa mong masama kaysa nagawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Hinamon mo ako ng magpagawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan, mga larawang yari sa tinunaw na metal. Tumalikod ka sa akin dahil dito parurusahan ko ang iyong angkan. Lilipulin ko silang lahat, matanda at bata. Wawalisin ko sa Israel ang buong angkan mo. Jeroboam, gaya ng duming winawalis ng said, sino man sa kanila ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Ang mamatay naman sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Ito ang sabi ni Yahweh. Ngayon, umuwi na kayo. Sa sandaling sumapit kayo sa inyong bayan, mamamatay ang bata. Tatangisan siya ng buong Israel at ihatid sa kanyang libingan. Siya lamang sa buong angkan ni Jeroboam ang malilibing sapagkat siya lamang ang kinalugdan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang Israel ay bibigyan ng Diyos ng ibang hari na siyang magwawakas sa paghahari ng angkan. Si Jeroboam, parurusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambong na sa tubig na pinapaspas ng hangin. Bubuagin niya ang bayang Israel sa masaganang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Mangangalat sila sa mga lupaing na sa kabila ng ilog sapagkat ginalit nila si Yahweh na gumawa sila ng mga larawan ni Asherah. Pababayaan ni Yahweh ang lahat dahil sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam at sa mga kasalanang ipinagawa nito sa taong bayan. Nagmamadaling umalis ang asawa ni Jeroboam at nagbalik sa Tersa. Pagtuntong niya sa pintuan ng kanilang bahay, namatay ang batang si Abayas. Siya inilibing at tinangisan ng buong bayang Israel tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Propeta Ahayas. Ang pagkamatay ni Jeroboam. Ang nalalabi sa kasaysayan ni Jeroboam ang kanyang pakikidigma at ang kanyang pamamalakad sa kaharian ay nasusulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari siya sa loob ng 22 taon at namahinga sa piling ng kanyang mga nuno. Hinalinhan siya ng kanyang anak na si Nadab. Ang paghahari ni Rehoboam. Naghari naman sa Juda si Rehoboam na anak ni Solomon. 41 taon ang kanyang gulang
nang siya'y lumuklok sa trono. Excuse po. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, sa lungsod na hinirang ni Yahweh, sa lahat ng mga lipi ng Israel upang pamalagian ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Naama, isang taga-Amon. Hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh ang pamumuhay ng mga taga-Juda. Ang mga kasamaang ginawa nila ay higit pa sa ginawa ng kanilang mga ninuno. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asyera sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Higit sa rito, may mga lalaking mahalay sa mga sambahang nagkalat sa buong lupain. Ano pat ginaya ng mga tao ang lahat ng mga kasuklam-suklam na kasalanan ng mga bansang pinuksa ni Yahweh nang dumating doon ang bayang Israel. Nang 5 taon ng paghahari ni Roboam, sinalakay ni Sisak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga kalasag na ginto na pinagawa ni Solomon. Pinalitan ni Roboam ang mga iyon ng mga kalasag na tanso at inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno ng bantay sa hari na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Tuwing pupunta ang hari sa templo ni Yahweh, dala ng mga bantay ang mga kalasag na iyon, pagkatapos ibinabalik ang mga kalasag sa himpilan ng mga bantay. Ang ibang mga pangyayari noong hari si Roboam ay natatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Patuloy ang labanan ni Roboam at ni Jeroboam, na mahinga si Roboam na kasama ang kanyang mga ninuno, at inilibing siya sa kanilang libingan sa kuta ni David. Ang ina niya ay isang Amonita na ang pangalay na Ama. Humalili sa kanya si Abiam na kanyang anak. Noong, nasa ano na po pala tayo? Chapter 15. Noong 18 taon ang paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nabat, naging hari naman ng Juda si Abiam na anak ni Roboam kay Maaka na anak ni Absalom. 3 taon siyang naghari at sa Jerusalem siya nanirahan. Ang sinundan niya ay ang masamang bakas ng kanyang ama na hinalinhan niya at hindi ang halimbawa ni David na kanyang nuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Gayunman, alang-alang kay David ang kanyang angkan ay pinapanatili ni Yahweh na maghari sa Jerusalem. Pinagkalooban siya ng anak na lalaki nahahalili sa kanya at iningatan sa kaaway ang Jerusalem. Ginawa ito ni Yahweh sapagkat gawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh, liban sa ginawa niya kay Urias na Hitiyo, na natiling kaaway ni Jeroboam si Abiam habang ito'y nabubuhay. Ang iba pang mga pangyayari sa kanyang paghahari ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari at ng Juda. Nang mamatay si Abiam, siya'y inilibing sa kuta ni David. Hinalinhan niya siya ng anak niyang si Asa. Paghahari ni Asa sa Juda. Noong 20 taon ng paghahari ni Jeroboam, naging hari naman ng Juda si Asa. Naghari siya sa loob ng 41 taon at sa Jerusalem siya nanirahan. Si Maaka na anak ni Absalom ay siya pa rin inang reyna ng panahong iyon. Namuhay si Asa na matuwid sa paningin ni Yahweh, paris ng kanyang ninunong si David. Pinalayas niya sa kaharian ang mahahalay na lalaking
naglilingkod sa mga sambahan, sa mga Diyos-Diyusan at winasak ang mga larawan ng mga Diyos-Diyusang ipinagawa ng mga haring nauna sa kanya. Pati ang kanyang lulang si Maaka ay inalis niya sa pagkainang rina sapagkat nagpagawa ito ng isang masagwang larawang ginagamit sa pagsamba kay Asyera. Ipinagiba niya ang larawang ito at ipinasunog sa batis ng Sidron. Bagaman, hindi niya na ipagiba ang mga sambahan sa burol si Asay na natiling tapat kay Yahweh habang buhay. Ipinasok niya sa templo ang mga handog ng kanyang ama kay Yahweh, gayon din ang kanyang sariling handog na ginto, pilak at mga kasangkapang sagrado. Patuloy ang pagkikipag-alitan ni Asa kay Baasa na hari ng Israel habang sila'y nabubuhay. Pinasok ni Baasa ang lupain ng Juda at nagtayo ng kuta sa Rama upang harangan ang daan papunta kay Asa. Kaya tinipon ni Asa ang nalalabing ginto, pilak na kabangyaman ng templo at ng palasyo. Ipinadala iyon sa Damasco kay Ben-Hadad na anak ni Tabrimon at apo ni Hershon at hari ng Syria. Ganito ang kanyang ipinasabi, nais kong maging magkakampi kayo tulad ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang mga alaalang ito. Hinihiling kong putulin mo ang iyong pagkikipagkaibigan kay Baasa na hari ng Israel upang mapilitan siyang umalis sa aking lupain. Pumayag naman si Ben-Hadad at nagpadala ng 2 general laban sa Israel. Sinakop nila ang mga bayan ng Ijon, Dan, Abilbet, Maaka at ang lupain ng Siniret na karatig ng Neftali. Nang ito'y mabalitaan ni Baasa, itinigil ang pagpapagawa ng Rama at umurong sa Tirsa. Iniutos naman ni Asa sa lahat ng lalaki sa Juda na kunin ang mga bato at kahoy na ginamit ni Baasa sa pagtatayo ng kuta sa Rama at ginamit iyon sa paggawa ng kuta sa Giba at Mispa sa lupain ng Benjamin. Ang ibang kasaysayan ni Asa, ang kanyang kagitingan at mga nagawa ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ngunit nang siya'y matanda na, nagkasakit siya sa paa at namatay. Siya inilibing sa kuta ni David. Hinalinhan siya ni Josaphat na kanyang anak. Paghahari ni Nadab sa Israel. Nang 2 taon ng paghahari ni Asa sa Juda, naging hari naman sa Israel si Nadab na anak ni Jeroboam. At 2 taon siyang naghari sa Israel. Hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang pamumuhay. Nagpakasama siya tulad ng kanyang ama at ibinulid ang bayang Israel sa mga kasalanan gaya ng panahon ng kanyang ama. Umaklas laban sa kanya si Baasa na anak ni Abayas mula sa lipi ni Isakar. Samantalang sinasalakay niya at ng buong Israel ang Gibeton, isang lungsod na naagaw ng mga Filisteo. Pinatay siya ni Baasa, 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Nang patayin ni Baasa si Nadab at agawan ng paghahari, inusig si Baasa ang buong angka ng Jeroboam at pinatay na lahat. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Ahayas na taga-Selo, ganito ang sinapit ng angkan ni Jeroboam, sapagkat napuot sa kanya si Yahweh dahil sa kanyang mga kasalanan at sa mga kasalanang ginawa ng bayang Israel dahil sa kanya. Ang ibang mga pangyayari sa paghahari ni Nadab
ay nakatala sa kasaysayan ng mga sandali po nagahari ni Nadab ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Patuloy ang alitan ni Asa, hari ng Juda, at ni Baasa, hari ng Israel, habang sila'y nabubuhay. Magulo po mga kaibigan. Paghahari ni Baasa sa Israel. Ikatlong taon ng paghahari ni Asa sa Juda, nang maghari sa Israel si Baasa na anak ni Ahayas. 24 na taon siyang naghari at sa Tirsa nanirahan. Sinundan din niya ang masamang halimbawa ni Jeroboam at ibinulid sa pagkakasala ang Israel tulad ng panahon ni Jeroboam. Chapter 16 na po tayo. Sinugo ni Yahweh si Propeta Jehu na anak ni Hanani kay Baasa at ganito ang ipinasabi. Hinango kita sa putik at ginawang hari ng bayan kong Israel, ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam. Ibinulid mo ang bayan ko sa pagkakasala, kaya't itatakwil din kita at ang iyong angkan, gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Sino man sa iyong angkan ang mamamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso, at sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Baasa, ang kanyang katapangan at mga nagawa ay nasasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Baasa, inilibing siya sa Tirsa, humalili sa kanyang anak niyang si Ela. Sinugo ni Yahweh si Propeta Jehu upang ipahayag kay Baasa ang kanyang hatol laban dito, sapagkat bukod sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol niya ang buong angkan nito. Ulitin ko mga kaibigan ang verse 7 ng chapter 16. Sinugo ni Yahweh si Propeta Jehu upang ipahayag kay Baasa ang kanyang hatol laban dito, sapagkat bukod sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol niya ang buong angkan nito. Yun, nalipol pala. Naputol kay Ela ang paghahari ng angkan ni Baasa. Naging hari ng Israel si Ela, na anak ni Baasa noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. 2 taon siyang naghari at sa Tirsa nanirahan. Pinagtaksilan siya ni Semri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe. Samantalang lasing si Ela sa bahay ni Asa at tagapamahala ng palasyo sa Tirso. Pumasok si Semri at siya'y pinatay. Ika-27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda, nang agawin ni Semri kay Ela ang paghahari sa Israel. Kapag kay inusig ni Semri ang buong sambahayan ni Baasa, wala siyang itinirang lalaki sa angkan nito. Mga kamag-anak at kaibigan mga kaibigan at ang ating nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Propeta Jehu. Napuot si Yahweh kina Baasa at Ela, sapagkat ibinulid nila ang Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan
ang kasaysayan ni Ila, ang buo niyang paghahari ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Simri. Naging hari ng Israel si Simri noong ika-27 taon na paghahari ni Asa sa Juda. Sa Tirsa siya tumira at 7 araw lamang siyang naghari. Nasa Gibeton noon ang hukbo ng Israel sa pamuno ni Omri. At kinukubkob nila ang lungsod na iyon ng mga Filistyo. Nabalitaan nila ang pagtataksil ni Simri at ang pagkamatay ng hari, kaya't noon pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri, ang pinuno ng hukbo. Iniwan nga nila ang Gibeton at sinalakay ang Tirsa. Nang makita ni Simri na mahuhulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon. Kaya't kasama siyang natupok. Nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang gawa ni Simri. Tinulid niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Ang buong kasaysayan ni Simri, lalo na ang kanyang pakipagsabwatan upang agawin ang kaharian, ay natatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Omri. Pagkamatay ni Simri, nahati ang Israel sa 2 pangkat. Pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tibni na anak ni Ginat ang pinili ng ikalawa. Sa wakas, nagtagumpay ang pangkat ni Omri. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Si Omri naging hari ng Israel noong ika-31 taon ng paghahari ni Asa sa Juda at 12 taon siyang naghari. Tumira siya sa Tirsa sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos, binili niya kay Simer ang isang bundok sa halagang 151 librang pilak. Nagtayo siya doon ng isang lungsod na tinawag niyang Samaria, hango sa salitang Semer, pangalan ng binilhan niya ng bundok. Hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh ang buhay ni Omri. Naging masahol pa siya sa mga nauna sa kanya. Tumulad siya kay Jeroboam na anak ni Nabat. Ibinulid din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Ang kasaysayan ng paghahari ni Omri. Ang kanyang katapangan at mga nagawa ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Omri, sa Samaria siya inilibing at tumalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Akab. Simula ng paghahari ni Akab, nagsimulang maghari sa Israel si Akab na anak ni Omri. Noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Juda, sa Samaria siya tumira at naghari sa loob ng 22 taon. Higit sa lakas ng nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Hindi pa siya nasihang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan pa niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon, at mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa. Dali po mga kaibigan, ha?
Nagpagawa siya ng dambana at ipinasok doon. Gumawa siya ng ribolto ni Asherah, anupat ang mga pagkakasalang ginawa ni higit na dihamak sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Sa panahon niya, muling itinayo ni Yel ang mga muog ng Jericho, ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay na panganay niyang si Abiram ang kanyang ibinuwis. At nang itayo ang pintuan, buhay naman ang kanyang bunsong si Sigub ang naging kabayaran. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Josue na anak ni Nun. Ayan mga kaibigan, hanggang dito lang po muna tayo sa chapter 16. Nasa 35 minutes na po tayo. Mula po sa chapter 13 hanggang 16 ang ating nabasa. Halos 3 chapter lang o 4 na chapter lang ang ating nabasa. Pero, yun nga po, nagkagulo-gulo na ang mga lahi at mga angkan mula po nung si Haring Solomon ay nagpasaway na, sumuway na sa ating Panginoon, at talagang tuloy-tuloy ang patayan, tuloy-tuloy ang labanan. At ang nangyari po ay kung sino ang hari ngayon, kunyari yung si Jeroboam ang hari o si Roboam ang hari, iba po yun si Jeroboam, iba rin si Roboam, iba rin si Asa. Kapag namatay po sila, ay yung mga anak na po nila ang humahalili sa kanilang tungkulin bilang hari. At sa atin naman pong panahon ay nangyayari pa rin po yan hanggang ngayon. Mula po sa magulang na presidente ng Pilipinas na punta sa anak at mapupunta na naman sa mga kaapu-apuhan. Yan po ang nangyayari. Kung minsan naman, yung ibang kalahi, hindi man presidente pero nagiging senador, nagiging congressman, nagiging gobernador at nagiging mayor, hanggang sa pababa na pwesto ang kapitan, hanggang sa mga naging konsehal na. Ibig sabihin, talaga pong simula po sa buhay ng mga Israelita ay nangyayari din po yan sa ating panahon na ang tao ang pumipili. Sa panahon po ni na Jeroboam, ay sila lang mismo ang nagsasabi na okay, ikaw anak, ikaw ang hahalili sa akin. Pero sa panahon naman po natin, ay ang tao po ang namimili ng bubutuhin kung sino ang ilalagay nila sa baluta, at kung ito'y manalo, ay ito naman po ang tatayo sa bawat pwesto na kanilang paglilingkuran. Kumbaga kapag ikaw ay presidente, buong Pilipinas, buong sambayan ng Pilipino ay paglilingkuran mo. Kapag ikaw ay mayor, kaya po dito sa aming lugar sa Calamba City, ay ang mga Calambeño lang ang paglilingkuran po ng aming mayor Rizal. So, yun po, kumbaga magulo, may mga patayan, pero alam niyo po yung isa na yung lingkod ng Diyos, yan po ang nag-sink in sa aking isipan. Nadaya po siya ng isang propeta na nagsabi na ako din, kinausap ako ng anghel. Kumbaga nawala siya sa alain doon sa sinabi ni Yahweh na huwag kang kakain. Kumbaga tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang matutulog sa lugar na yan, huwag kang makikikain. Pero yung isang propeta ay nagsinungaling, nakisyo siya, ay kinausap din ng anghel, kaya ito ay kumain at siya po ay pinatay ng leon. Yan po nakakatakot mga kaibigan talaga, na kapag ang isang anak ng Diyos ay sumuway sa Panginoon, talaga pong makakaranas ng palo. Salamat nga lang po talaga sa Panginoon sa panahon ito, kasi yung kahabagan po talaga ng Diyos ang ating nararanasan. Pero kung doon lang sa panahon ng Old Testament ay talagang bawat pagkakasala, patay. Alam niyo po, no? Nakakatakot kasi talagang hinahayaan ni Yahweh na mamatay. Pero ngayon, mula po ang ating Panginoong Hesus sa inapapo sa krus at tinubos tayo sa kasalanan,
ang karamihan po sa tao ngayon ay nabubuhay sa habag at sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya malaki po ang naging kaibahan ng buhay natin sa panahon po ng mga Israelita. Ngayon po ay nabigyan po tayo ng tawag dito, ng karapatan na mamili kung sino ang nais nating iboto, kung ano ang nais nating sasabihin. Kumbaga, binigyan ng kalayaan ng Diyos ang bawat tao dito sa ating bansa. Binigyan ng Diyos ang kalayaan ang bawat Pilipino kung sino ang kanilang pipiliin. Ano po. Pero doon sa panahon po ng mga Israelita o yung mga iba't ibang angkan o lahi, ay sila mismo. Pag nawala na ang tatay, anak naman ang kahalili. Ano po. So, yun lang mga kaibigan. Huwag po tayong sumuway sa salita ng Panginoon upang hindi po tayo makaranas ng parusa ng ating Diyos. Nakakatakot po kapag Diyos na po ang magparusa sa atin. At maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa patuloy na inyong pakikinig. Pagpasensyahan nyo na po kasi kung minsan po lumalabo ang ating mata, kaya nahihinto-hinto minsan ang ating pagbasa. At salamat po sa inyong suporta dito po sa aking YouTube channel. Higit sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon dahil niloob din ng Diyos na magkaroon ng social media. Isa na po ang YouTube upang tayo po ay makapagbahagi o makapagpalaganap ng kabutihan ng ating Panginoon. At nawa po sa hapong ito ay sino man ang mga hindi nagbabasa talaga ng Bible, nawa po ay mauhaw sa salita ng Diyos at mauhaw sa katotohanan at matutong magbasa ng Biblia, matutong manalangin, matutong manalig kay Kristo at magkaroon ng pag-asa. Dahil ang salita lamang po ng Diyos ang ating gamot para maunawaan po natin ang mga sitwasyon ng buhay sa kapanahunan ito. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyo at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Saan man po tayo pumaroon, ano man pong ating ginagawa, gabayan nawa at samahan tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen.